Hello, this is Dr. Nanette Hoxon. Nung umulan ba ng Karina and then nagar ng habagat, did it enter your mind na ito na yon? Ito na yung mangyayari, like more rain, then earthquakes, volcano eruptions, ganon. So, ako, ganon kasi ako pag may mangyari, then so be it. Kung yan na yun, ready naman ako. And alam mo, ilalagay tayo ni God sa kung saan safe tayo. Kaya ayoko naman magmalaki sa inyo. It was not difficult for us, no? Nasabi ko nga, God, grabe ka talaga. Thank you na pinatiran nyo ako dito sa Project 7 na mataas siya. So, hindi siya binabaha. Although may mga lugar na, mga streets na binabaha yung pababa, lalo na sa Muñoz. Yun. Kaya ilalagay niya tayo sa mga lugar na yon. So far, yun ang nakita ko na nilagay niya kami sa lugar na kung saan hindi kami maapektuhan. Actually, sa song yan, diba? Tapos, lead me to a place, dan tarararan, di ba kinakanta natin yun? So ngayon, what made me think na ito na yon? Kasi, sa hindi nyo nalalaman, marami tayong vloggers na grabe, ang lalalim na, no? So, nakikinig lang kayo sa mga yung laban sa gobyerno, yung mga boljakan, mga ganon. Although, nakikinig ako doon, kasi baka totoo yon. Then, pag totoo, wala, iniilawan ko sila, binibigay ko sila kay God, no? Hinihaze sila, no? Na bibigyan sila ng na i-judge sila ni God, no? Sa mga ginagawa nila. Only for the children of God. No, we can do it. And again, by being like that woman. Maging ganun lang tayo. So, kaya ko naisip ito. Natutulog ako one time. Then, nakinig ako dito sa isang vlogger, si Zaldy Lennon. Ang tawag ng ang Facebook account niya is Mate Zaldy Lennon, no? Na noon ko pa to pinapakinggan, na sa DZRJ pa lang siya. Siguro mga 2020 nakikinig na ako sa kanya, no? Kasi siya lang ang bukod tangi na nag-oppose dun sa bakuna. Ilan-ilan na sila. Siguro 3 lang sila. And ang tapang niya talaga. And he's very cool and calm na ganun. Ine-explain niya. So hanggang ngayon, pa rin ako sa kanya, no? I'm still a fan of that, follower ako ng kanyang mga vlogs sa Mate, no? Ngayon, meron yan siyang, meron silang, fundraising campaign, which is Piso Mula sa Puso. It's a spiritual movement na kung saan hindi ka pwede na, piso, magbigay ako 1,000, hindi ganon. Dapat meron ka talagang yung Coke na litro, ilalagay mo doon yung piso everyday. Okay, ito po yun. So, lagi tayong nagrereklamo sa mga kasamaan na ginawa ng country natin at ng mundo. Sa country natin, meron tayong batas. Na ang batas na yun ay ginawa ng Diyos na susundin natin. So, tulad ngayon, pinapalaganap nila yung tinatawag na OCT 01-4. Ito ang ibig sabihin nito ay yung pag-aari natin ang Pilipinas. Meron tayong titulo na 01-4. That's the mother title. It means meron. At hindi pa siya yata na what do you call that? Na yung na-transfer, wala pang nata-transfer. So kung saan-saan tayo nilalagay ng mga West Philippine Sea, away-away, ganun. When sabi nila, ang solution lang is show to them na merong OCT 1-4 na ito ay nanalo na sa Supreme Court 4 times and then naiano na to sa United Nations. So alam na nila kung sino ang owner ng Pilipinas, which you will know later. Kaya nga ngayon nilalabas na nila na darating ang panahon, paalisin tayo sa mga lupa natin at ibibigay ito sa mga mahihirap. Siguro ako hindi, kasi isa lang naman ang bahay ko para dun sa mga iba na nagpatayo ng mga mansyon at kung saan ang galing ang pera nila, mansion here and there.
pwede ho baka bawiin po sa inyo yun. At yung mga lupa na hindi naman kayong nagsasaka, so magiging tama na po lahat. Yan ay darating at malapit ng darating at in-announce na po ito ng ating divine government na probably hindi nyo pa pinapaniwalaan na ang pangalan niya ay si Queen Helen Abdul-Rajak, isang Dominican nun, no? Kaya lagi namin sinasabi, Viva Dominicano. Kasi isang Dominican nun ang matapang na lumaban dito, kahit pinapahiya siya, kahit pinagtatawanan siya. And remember again, Saint Dominic, sa kanya ang brown scapular. So nakita nyo, dugtong-dugtong lang lahat. So later ko na-explain yan si Queen Helen. So, ang ibig ko sabihin ay all set po pala ang mga Pilipino. Si Queen Helen pala ay nasa na ito, waiting na. Because everything is finished, diba? And dito ko rin nalaman sa Mate na ang mga bombardment ng military na tawag natin EDCA ganun, was actually requested by them, no? Following yung instruction, kasi pala matagal na silang member ng tinatawag na AGCOM na sinusunod nila lahat ang batas. So kunyari, gusto mo mag-away na lang tayo, amin to. Hindi, may batas pala. At ito ay ginagawa ng AGCOM. So itong AGCOM ngayon, so hindi ko pa alam ang iba, pero ang sabi nila, sila ang nag-request sa Pentagon. Meron pala tinatawag na Black Pentagon, hindi natin kakampi, at White Pentagon. So, White Pentagon yung kakampi natin. And then, with all the bombardments, and then, ang isunod nila na ginawa ngayon ay na talagang yung pag-appeal ulit ng OCT 01-4 at tinulungan sila ng isang babae din na ang pangalan niya is Princess Elizabeth. Although hindi sinasabi na Elizabeth yon. Ito naman si Princess Elizabeth ay pinagtatawanan din kasi sabi niya siya yung sole signatory. Siya ang pipirma para ma-release ang funds dun sa time na meron ng ghost signal. Ako, I believe her kasi malinis eh. Malinis siya pagka nagsalita siya. Malinis siya at swak sa Bible. So, ganun. So, pinagpe-pray ko sila. So, walang takot tong dalawang to na ulit na lumaban, no? Regarding the OCT 01-4. Ngayon, yung lang pag-number ng 4, spiritual yun eh. Number ni God yun eh. So, yan yung mga codes, no? Ngayon, naisip ko, tuloy-tuloy sila. Tayo ba? Hindi tuloy-tuloy. Di ba dapat tayo tuloy-tuloy din? Tuloy-tuloy din ang trabaho natin. Okay? Kaya kinakampaign ko. By the way, isa pa sa nila, ibigay nyo ang address ng mga taong nagbakuna. No? So, nagkaka-problema ngayon sila Duterte. Most probably yung bakuna ang magbibigay sa kanila ng problema kasi inapprove nila yon, no? So anyone, may na sila, anyone connected doon kasi pampatay sa atin yun eh. Tingnan mga ilan ang namamatay na ngayon, di ba? So ngayon, they will, habulin nila lahat. Doctors, nurses, barangay officials, mayors, lahat na involved sa pagpwersa sa mga tao sa pagbakuna. Ididemanda sila, no? At manggagaling ang bayad nila sa lawyer dun sa piso mula sa puso. Okay? So, ganun po, start na po kayo kumuha ng soft drinks na 1.5 and then maglagay po kayo ng piso. Ibig sabihin nito ay naniniwala kayo at nagpa-participate kayo. Kasi hindi naman pwedeng uupo lang tayo na meron pala mga taong nagpapakahirap for this since 1980s pa. So, ngayon, supportahan natin sila dahil wala po talaga silang takot, no, in doing this. Actually, they have almost been killed, no? Lalo na itong si Chris Pakinggan, yung president ng AGCOM. AGCOM is against graft and corruption. Cavite. So, alam mo na ang Cavite, diba? So, maraming instances na kamuntik na siyang barilhin. Pero go siya, pag makinig ka dito at guest siya, dire-diretso. Nandun lahat, ikikwento niya. Sino ang nagbenta? Sino, ano ba yan? Si GMA, si Pinoy, si Ochoa, si Miguel Dea, lahat yan. Pati si
Duterte, lahat nandun, no? Pagka mag-ano kayo, may time kayo talaga to go back at malaman nyo lahat. Okay, so support pa natin ito and you watch Mate, Saldi Lennon and Piso Mula sa Puso. Tayo po ay magbigay para tumulong sa yung tamang proseso, na? Hindi na reklamo lang tayo ng reklamo, rally, hindi ano yung procedure ng paggawa ng mga ganito, paglaban, di ba batas? So doon tayo sa batas, ang gagamitin sa Piso Mula sa Puso ay pambayad sa lawyer. Kasi hirap din tayo kumuha ng lawyer kasi papatayin din sila, di ba? So baka may mga lawyer na matapang, so baka masira ang kanilang career, so bibigyan sila ng pera, no? To support them. Okay, tell others, ha? Flight of the Eagle. Bye!